morning mga kalapatids, dito ng ating pagbaklas ng loop. Ayan, yan ang itsura ng loop natin. Ngayon ay maglilinis na tayo dito. Ibababa ko na itong mga ibang gamit, tapos ipapatong natin dito itong loop na maliit. So yun yung gagawin natin maghapon ngayon. Tara. So habang naglilipit nga ako dyan mga kalapatids, halo-halo na yung emosyon na nararamdaman ko. Nakakalungkot, pero at the same time kailangan kong tanggapin na wala na yung loop natin. Kailangan kong tanggapin na limitado na yung pag-aalaga natin ng kalapati. Hindi ko rin alam kung makakalusot tong ibang kalapati na iiwan ko na isasali natin sa summer race, pero bahala na lang. Pero yung mga breeder, ihatid ko sila sa Bicol, dun sa Panshir nga na kakilala ko. Sayang, pero wala eh, ganun talaga. Yan, idol, mga kalapatids, nababa ko na yung mga kahoy. Yan o. Ngayon, isipin naman natin kung saan natin ilalagay itong mga to. Ay, hirap. Hindi natin alam kung saan lalagay itong mga to. Kasi mga kalapatids, ginawa ko tong video na to hindi para ma-discourage yung iba, lalong lalo na sa mga katulad ko na bagong fancier, mga newbie, na magpatuloy pa rin kahit ganito yung pinagdadaanan natin. Hindi ko dinidiscourage yung iba dahil gusto ko lang i-document yung journey ko dito sa pangangalapate, dahil to inspire kung ano man mangyayari dito sa pagkakalapate natin. Gusto ko na rin i-shoutout yung mga nakausap ko sa GC ng BBC at NHPC Tumana Marikina, mga kalapatid. Shoutout sa inyong lahat at salamat sa pagbibigay nyo ng advice. Hindi madali itong pinagdadaanan ko dahil sa katulad nyo na mga matagal ng nangangarera ng kalapati. Alam ko ang iba sa inyo ay naka-experience nito at nalagpasan nyo. Dinodocument ko to kasi alam ko na makamove on din ako, makahanap din ako ng maayos na paglalagyan ng aking mga kalapate. Maraming salamat sa inyo. God bless and good luck sa mga karera nyo, mga kalapatids. Yun mga kalapatids, nandito na yung mga breeder natin sa baba. Dito muna natin ilagay. Ayan, sensya na kayo kung saan man kayo mapupunta. Ito, kakapangitlog nga lang yan. Sayang, hinintay ko pa naman mangitlog yan. So yun mga kalapatids, ibaba ko na sila. Aning ko na, iipunin ko na din yung mga iuwi natin sa Bicol. Siguro itong batch na to 8 peraso. Tingnan natin kung, kasi ito parang ipapahiram muna natin to, 2 to, tapos bali 6 na lang yung sure ball na iuwi natin sa Bicol. Bahala na, basta ito ipapahiram natin to para at least kung bumalik tayo sa pagkalapate, may maihiram ulit tayo. Ito yung nanay ni Leader tsaka ni Basil, yung 2 na yan, parehas Vandenbroek. Ito naman yung nabili natin sa Bayou Pigeon na puti. Ito kay Boss Alan Revilla, na-acquire natin. Pati yung duck checkered. Ito yung Changyap line na kay Boss Franklin Kuya Alan Revilla, yung isang pinagpares ko na duck checkered. Yan.
So sigurado dyan, iuwi natin dyan yung 6 or 8 sa Bicol. Kakarto na lang natin, baka by Miyerkules mga kalapatids, ibabiyahin natin sila. Hatid ko lang siya dun sa concert na kabatchmate ko na nangangarera din. Nandito si mga kalapatid, si Puyo tsaka si Frankie. Sila yung ititira nating pares dito sa ating loop. Ayan, kung sakali man na lumusot, dito sila mag-stay. Kung hindi pa, hatid ko rin yan sa Bicol. Yan sila. So dahil mainit na mga kalapatids, mamaya ako na lang ulit tatapusin yung paglinis, pag-setup natin dun sa bubong. Yung mga pliers natin nandun pa naman. Kasi plano ko nga silang sayang yung training na ginawa natin sa kanila. Kakarga natin sila sa summer. Sana di na siya mapansin para doon pa rin sila. Kaya dilipat ko sila sa maliit na kulungan para sakali baka di na mapansin. So yun, part 3.